Happy Hearts Day to everyone, and welcome to The Word is Not Bound, a ministry of Lead Someone to the Savior, dedicated to share the Word of God with the goal of knowing Jesus Christ more. Our main text for today's devotion is 1 John 3, verse 18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Ang title po ng ating devotion is True Love in Action. Every year, kapag February 14, sinaselebrate po ng mundo ang Hearts Day. At marami pong mga couples ang nagtitake advantage nito and take this opportunity para ma-express po ang kanilang pagmamahal sa bawat isa. Maraming mga kalalakihan ang nag-e-effort to buy flowers, to treat their significant others to dinner. At especially po siguro sa mga couples na married na at meron ng mga children, they look forward to this day para magkaroon sila ng opportunity to spend time alone with each other. At expressing your love to your husband or wife is important. Sa katunayan nga po, marami ng articles ang lumalabas kung saan ang mga eksperto ay sinasabing when you express your love, you deepen your connection and you do not lose your connection. Kasi po, habang tayo ay nagkakaedad, life takes over. Nagkakaroon ka ng anak na kailangan mong pagtuunan ng pansin ng panahon, kailangan mo rin pagtuunan ng panahon ng trabaho at iba pang mga responsibilities. And let us not forget na habang tayo po ay tumatanda, syempre ang ating mga katawan ay humihina na rin. And it becomes difficult to find quality time together with your significant other. But love is not about just expressing through your words. Ang pagmamahal ay hindi kung gaano karaming pera ang pwede mong ibigay sa iyong asawa. Hindi kung gaano karaming lugar ang pwede niyong puntahan. Hindi yung kung ano-ano pa mang mga bagay, But love is about how much effort you are willing to do for your spouse. Kung paano mo siya itrato pag magkasama kayo. And more importantly, how do you treat your spouse when you're apart? Katulad po ng ating main text, we should be doing that and we should be loving them in deed and in truth. Bilang isang Kristiyano, we should look into Jesus as the perfect example of what love is and how we should love. Number 1 po, Christ hated fake love. Sabi po ng Matthew 15 verse 7 to 9, "Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Sa passage po na ito, ang ating Panginoon, He was referring to the scribes and Pharisees. Dahil kung babasahin niyo po yung mga previous verses, dito makikita natin na nirebuke na po sila ng Panginoon because of their hypocrisy. And take note of what Christ said sa verse 8. Ang mga taong ito, lumalapit sa Kanya, ino-honor siya sa pamamagitan ng kanilang bibig, kanilang mga labi, pero hindi galing sa kanilang puso. Pero di ba ganito tayo mag-approach? Halimbawa, kung ang isang lalaki, nagkaroon siya ng feeling of love sa isang babae at gusto niya itong ligawan, ang first approach naman po na ginagawa talaga is the man will use words to express his feelings para malaman ng babae kung ano ang kanyang pakiramdam patungkol sa kanya. At kung ang babae naman, she feels the same, then that could be a start of a relationship. Hindi naman po ito mali. Wala naman po sigurong ibang approach na pwedeng gawin ang isang lalaki kung paano niya initially i-express ang kanyang pagmamahal, pero sa pamamagitan lang po ng salita. Pero kung babasahin po natin verse 9, makikita po natin dito na Jesus tells us that the Pharisees worship Him but teach the commandments of men as doctrine instead of the commandment of God. Dito na po nagiging mali. Katulad lang po ng example ng ating Panginoon. Diba? Ang mga Pariseo, Oo, lumalapit sa Kanya, sinasamba siya, pero iba ang ginagawa. Instead of teaching His commandment, the Pharisees teach the commandments of men. Ibang doktrina po. Katulad lang po sa atin. Sinasabi natin, mahal natin ang ating asawa, mahal natin ang ating magulang, mahal natin ang ating mga anak, ang ating mga kapatid sa ating pananampalataya,
No, mahal natin ang ating neighbors. Pero yung pagtalikod natin, gumagawa tayo ng mga bagay na makakapahamak sa kanila, masasaktan sila, magmumukha silang masama sa ibang tao. Kung ganyan po ang ating ginagawa, then our love is a fake one. What's more disturbing is that sometimes people will broadcast this in a way that the people around them will hear how much they love their spouses. At gagamit pa ng social media. I-declare nila sa Facebook, sa Instagram, at sa kung saan pa ang kanilang undying love. Diba? Mahal na mahal nila. At ngayon po, with the emerging scene ng AI, marami na tayong mapepeke. Hindi po ba nakikita natin, minsan may mga litrato na napapagalaw, diba? Litrato lang napapasayaw, kung ano-ano ng images ang nag-generate. Baka ginagamit din ng mga taong ito ang AI para lang maipakita na kunwari marami silang ginagawa para sa kanilang mga asawa, no? Na nag-e-effort sila. Pero in reality, all is for show. This is not love based on deeds and truth, as our main text teaches us. So, kahit gano'ng karami pang I love you yan, kung milyong I miss you yan, tinetext mo, sinasabi mo araw-araw, kahit gaano karaming emoji yan, libo-libo, milyong-milyong avatar ang ibigay mo, isend mo yung mga finger heart ba yon? Kung talagang walang effort, if there is no real concern, if there is no real sacrifice, then it is fake love. So how do I express my true love? Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, makikita natin yan sa John 15:13. Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. And in this, Christ taught us true love. That's our second point. Dito po, tinuturo ng ating Panginoon na ang greatest love na pwedeng gawin ng isang tao sa kanyang kapwa ay sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang sariling buhay. And in fact, he did this exact thing. Sinakripisyo po niya ang kanyang buhay niya para sa atin, na para po tayo magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. That whosoever believeth that Christ died on the cross, that he was buried and after 3 days has risen from the dead, for the forgiveness of our sins, then there is salvation. And this is the gospel, the greatest love of man to man, the greatest love of God to man. Sa kung sino man po ang mananampalataya ay maliligtas mula sa impyerno. Anong itinuturo nito sa atin? That true love demands a sacrifice. Yung effort na ginagawa mo para ma-express mo yung pagmamahal, yung mga paraan na ginagawa mo para mapabuti ang mga buhay ng iyong mga mahal sa buhay, yung genuine concern for your loved ones and the ways that you do to protect them and their reputation, ito ay mga examples po of expressions of true love. Bakit? Kasi hindi lang lip service. Hindi lang masabi lang. Kasi marami sa atin, I love you. Diba? Ang daling sabihin eh. Pero mahirap patunayan. Mapapatunayan lang po natin kung totoo ito kung yung sinasabi nating I love you is backed up by deeds and actions. So young men, before you express your love to the young ladies, how much are you willing to sacrifice? And what are the things you are willing to give up for her? Isipin niyo muna, true love ba ito? Infatuation lang? Nagandahan ka lang, pero pagka mahirap na, ayaw na. No? So children, acknowledge the sacrifice of your parents. Especially kung nakikita mo sila na nagtatrabaho, nagsasakripisyo, ginagawa ang lahat ng bagay para makapag-provide sa'yo, para magkaroon ka ng buhay na mayroon ka ngayon. Be a team player and contribute to make your family's lives easier. Diba? Baba mo na muna yung phone mo. Tulong ka muna sa bahay, ugas ka muna ng pinggan. Gawa ka na muna ng assignment. Nang mamaya na mag-phone, may oras tayo para dyan. Pero maganda ma-express din natin sa ating mga magulang, hindi lang yung halik ka lang ng halik, no? Sa magulang mo, I love you ng I love you. Maganda makita rin nila na may effort behind the words I love you. Husband and wives, put some effort in showing your love for one another. Hindi na para ako pa mag-advise kung paano yung gagawin yan.
kayo na mag-isip kung paano kayo mag-e-effort para sa isa't isa. And Christians, you very well know that we should love God. And it is very clear in the Bible. Sabi po ng John 14:15, "If ye love me, keep my commandments." Not the commandments of men, katulad ng ginagawa ng mga Fariseo, but the commandments of God. The Bible also says in 1 John 5:3 that God's commandments are not grievous. Hindi ito mabigat. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 11:30 that His yoke is easy and His burden is light. And yet, merong requirement, merong hinihinging sacrifice ang ating Panginoong Jesucristo. Isang mahalagang bagay ang hihingin sa atin ng ating Panginoon. When we follow His commandments, the first thing we sacrifice is ourselves. We deny ourselves, we no longer rule ourselves. Hindi na tayo yung masusunod sa buhay natin. Yung paano tayo dapat mabuhay, hindi na tayo yon. Diba? Habang tayo nabubuhay sa mundo, diba? Usually, ang ginagawa natin, paggising mo sa umaga, magdidesisyon ka, anong gagawin mo? Rather, we will put Jesus in the command center and trust Him. Ito na ang dapat na bagong buhay ng isang Kristiyano. I-deny mo ang sarili mo, sumunod ka kay Kristo, at kung paano ka mabubuhay sa mundo, si Kristo ang tignan mo at siya ang sundin mo. These, my friends, are easier said than done. It is a struggle every day for Christians to let Jesus control our lives. At kapag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, we sacrifice our resources. Nagsasakripisyo tayo ng oras, ng pera, even yung mga possessions natin. Sometimes we need to do that in order to really express our love, no? Sabi nga po, love costs something. No? Sometimes we even need to sacrifice our relationships if we truly want to follow God. And sometimes, kung may pagkakataon at hinihingi ng pagkakataon, we even need to sacrifice our life for God. But that, my brethren, is true love. Yan ang tunay na pag-ibig. And the only way we should love God. Kaya nga po napakahirap maging tunay na Kristiyano. Marami ang magpo-profess, marami magsasabi, mahal nila ang Panginoon. Kitang-kita natin yan. Diba? Tuwing nagsisimba tayo, tuwing may nakikita tayo sa Facebook, everyone loves God. But a lot of them only loves God through their lips and through their texts sa social media. Pero katulad ng mga Pariseo, no, na tinatawag ni Kristo na mga ipokrito, ni hindi sila magli-lift ng finger to follow His commands. Wala sa isip nila ang tunay na pagmamahal at kung paano natin tunay na mamahalin ang ating Panginoon. And why should we love God? Because He loved us first. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Nawa po ay naging pagpapala ang ating devotion this afternoon. Magandang hapon po, and God bless you all.